Ako po si Arnold, tubong probinsya ng Cagayan Island. Nais ko din po sanang ibahagi ang kwento ko na kamuntikan ng kumuha ng aking buhay. Isa po akong mangingisda. Noong buhay pa si tatay, ay madalas niya po akong isama sa laot para matutunan ang tamang paglalatag ng lambat sa dagat ng mag-isa o walang kasama. Nakapag-aral naman ako, pero hanggang first year high school lang. Hindi ko na naituloy dahil namatay si tatay, kaya nahirapan kami ni inay sa buhay. Siya kasi noon ang breadwinner noong nabubuhay pa siya. Kaya napilitan akong tumigil sa pag-aaral at ginamit ang itinuro sa akin ni itay sa paraan ng pangingisda at sa iba't ibang pamamaraan. Taong 2018, na mag-umpisa ang ugong-ugungan patungkol sa isang sirena na nambibiktima ng mga mangingisda. May mga mangilan-ngilan na daw na mga nabiktima. Ang nilalang na ito na natatagpuan na lamang daw sa dalampasigan na wala ng buhay at may nakikitang mga kalmot at mahabang buhok sa leeg ng mga biktima. Hindi ko naman iyong pinansin kasi para sa akin ay mas nakakatakot ang kahirapan sa buhay na kapag hindi ka nakapaghanap buhay ay uunti-untiin ka nitong pinapatay. Mas nanaig sa akin ang tulungan si inay para magtrabaho. Pero makalipas din ng ilang taon ay sumunod na din siya kay itay. Hindi ko alam kung paano ako noon magsisimula. Hanggang sa nakilala ko si Ibet, tagabili ng isda sa palengke. Ang tawag ng ganito sa amin ay tombador. May kaya kasi sa buhay ang pamilya ni Ibet at magaling siya sa negosyo. Naging malapit kami sa isa't isa. Simula nang dinediretso ko sa kanya ang mga nakukuha kong isda sa laot. Hanggang sa niligawan ko siya at naging kami. Maayos naman ang family house namin na namana ko sa aking mga magulang. At nang pumayag siyang magsama na kami, ay dito ko na siya itinira. Ilang buwan lang ay nabuntis na siya at nagkaroon kami ng isang malusog na supling. Pero nang mabalitaan naman ni Ibet ang tungkol sa mga mangingisdang natatagpuan na palutang-lutang sa pangpang na wala ng buhay, ay labis ang naging pag-aalala niya sa akin. Sinabi niya na kung maaari ay tumigil na lamang ako sa pangingisda at tulungan ko na lamang daw siyang mag-angkat ng mga isda sa palengke. Subalit nasanay na ang katawan ko sa aking trabaho sa pang-araw-araw. Kaya sa huli ay hindi rin niya ako nagawang pigilan. May mga pagkakataong nagtatampo pa siya. Naiintindihan ko naman kung ano ang punto niya. Ang kaligtasan ko. Pero hindi talaga ako noon naniniwala sa kwentong kumakalat na sirena daw ang may gawa sa patayang nagaganap sa mga mangingisdang lumalaot sa gabi. Hanggang sa dumating na yung panahon ng tag-init. Naging matumal na ulit ang huli sa araw dahil sa sobrang init ng tubig sa dagat. Kahit anong tiyaga ay halos wala pang 3 kilo ng isda ang nahuhuli sa maghapon. Pati ang negosyo ni Ibet ay naapektuhan na din. Noong mga panahong iyon ay 2 taon na ang aming anak, kaya nakabalik na siya sa pag-aangkat ng mga panindang isda sa palengke. Ang tatay at nanay niya ang nag-aalaga sa anak namin, kaya malaya siyang nakakapagtrabaho. Tila ba krisis ang dumapo sa aming lugar ng mga panahong iyon. Kasi ang masaganang pamumuhay ng mga mangingisda ay naging tagirap dahil sa tumal ng nahuhuli. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang aking mag-ina, ay naisipan kong lumabas ng bahay upang magpahangin. Naglakad-lakad ako sa tabing dagat habang nagyoyosi. Malamig ang simoy ng hangin. Nakaka-relax sa pakaramdam. Sa ilang minutong paglalakad ay dinalaw na ako ng antok. Uuwi na sana ako noon nang bigla akong makarinig ng pamilyar na tunog mula sa tubig. Hindi ako maaari magkamali. Pagaspas iyon ng nagkukumpulang isda
na kung tawagin dito sa lugar namin ay pangin. Isang grupo ng isda na iisang lahi na naghahanap ng makakain. Hindi ako nagdalawang isip na itulak ang aking bangka. Ang bangka kasi namin dito ay nakatali lamang sa isang kahoy. Nasa tabi lamang ito ng tubig. At kapag itinulak lang ng konti ay lulutang na. Para kasing isla dito na walang malalaking alon. Wala pang isang dipaang layo sa buhanginan ay malalim na. Kaya kahit sa mamingwit ka lang sa malapit, kung may swerte ay makakakuha ka ng malalaking isda. Ayun na nga. Pagkalutan ng bangka ko, ay sumagwan ako ng mabilis kasabay nun ang paglalatag ng lambat. Pagkatapos kong maihulog ang lahat ay nahiga muna ako sa upuan ng bangka para magpalipas ng ilang minuto. Maya-maya pa ay lumabas na ang buwan, kaya nagkaroon na ako ng tanglaw sa paligid. Ang sarap talagang manood ng mga isdang lumalangoy kapag tinatamaan ng sinag ng buwan ang kanilang mga kaliskis kahit nasa ilalim sila ng tubig. Pinasadahan ko ang aking inilatag na lambat at nasiyahan ako sa aking nakita. Pero nawala ang ngiti ko nang may biglang mabilis na lumangoy ang aking napansin. Hindi ako maaari magkamali sa nakita ko noong gabing iyon. Para siyang isang babae na may buntot ng isda, pero hindi ko nakita ang mukha niya. Sa isip-isip ko ay baka namamalikmata lamang ako. Kaya para muling malibang, ay iniahon ko na ang lambat ko. Tuwang-tuwa ko ng gabing iyon dahil hindi ko na magawang alisin sa lambat ang mga nahuling isda. Kaya naman mabilis ko na lamang iniahon at sa pampang ko na lang sila aalisin. Pagkabalik ko ng pampang ay nagtawag ako ng mga kapitbahay para tulungan ako magtanggal ng isda at para may pang-ulam na din sila. May pumuri pa nga sa akin dahil napakalakas daw ng loob ko. Kasi kahit may bali-balita na daw na may sirenang bumibiktima sa mga mangingisda sa gabi, ay hindi pa rin ako natakot. Sinabi ko naman na hindi ako naniniwala sa kwentong barbero na iyon at kung magpapatinag ako sa haka-hakang lumalaganap, ay baka mamatay ng dilat ang mata ng aking pamilya. Marami ang bumilib sa akin. Marami rin ang nainggit. Pero wala pa rin silang lakas ng loob na lumaot ng gabi. Dahil sa takot na bumabalot sa kanila patungkol sa sirenang pumapatay. Pero nang gabing yun, imbis na matuwa ay nagalit sa akin si Yvette. Dahil sa pamamalaot ko ng walang paalam. Paano daw kung nadisgrasya ako ng sirena? O di kaya ay inabot ako ng malakas na bagyo sa laot? Paano na daw silang mag-ina? Nakonsensya ako kaya ang ginawa ko ay nilambing na lamang siya at sinuyo. Sa uli ay nagawa niya akong patawarin. Pero sana raw ay wag ko na daw uulitin ang ginawa kong pamamalaot ng walang paalam. Simula noon ay gabi-gabi na akong naglalakad sa may dalampasigan para magbaka sakali ulit na may matsambahan akong grupo ng isda ang magparamdam. Subalit 1 linggo na ang lumipas ay wala na akong na-encounter pa. Dahil doon ay nakapagpasya akong makipagsapalarang lumaot kahit walang pangin akong makita. Nagpaalam ako kay Yvette at ang inaasahan kong tututulan niya ako ay hindi niya ginawa bagkos may iniabot siya sa akin. Isang pilak na kwintas ang laman ng maliit na kahon. Isuot ko raw yun para may proteksyon ako sa sirena. Dahil daw matigas ang ulo ko at dahil sa kanyang pag-aalala. Kaya nag-research daw siya ng tungkol sa kahinaan ng mga sirena. Natawa na lamang ako sa dahilan na iyon ng asawa ko. Pero tinanggap ko na lamang ang ibinigay niya sa akin at siya pa ang nagsuot sa leeg ko noon. Nang sumunod na gabi ay ginawa ko nga ang binabala ko. Naganda akong mamalaot. Wala pa rin gustong sumama sa akin dahil sa panganib mula sa sirenang pumapatay.
Natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang balita ngayon. Hanggang sa maayos naman akong nakapaglatag ng lambat. Kaya gaya ng dati, ay humiga muna ako sa aking bangka habang naghihintay. Makakaidlip na sana ako nang biglang may tila tumulak sa aking bangka kaya ito umalog. Tumayo ako at hinanap na baka may lumulutang na kahoy lang na tumama. Subalit wala akong nakita. Walang buwan ng mga oras na iyon, kaya nangangapa ako sa dilim. Tanging gaserang maliit lamang na nakalagay sa palutang ng aking lambat ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Nang mapatingin ako sa tubig, may naaninag akong isang malaking buntot ng isda. Ang kaliskis nito ay kumintab kasi dahil natatamaan ng sinag ng gasera. Ang ikinakunot lang ng noo ko ay walang ulo ang malaking isdang iyon. Inilapit ko ang mukha ko sa tubig, kaya ganun na lamang ang takot at hilakbot ko nang bigla na lamang may umahon na kaagad humawak sa kuwelyo ng aking damit. Hindi ko maaninag ang mukha, pero sigurado ako na malansa ito at parang may mga ngipin na nagpapantigan dahil sa galit. Napatawag na lamang ako sa Panginoon na iligtas niya ako. Nang natamaan ng ilaw ng gasera ang kwintas kong pilak, ay nagbigay iyon ng kislap. Tila nataranta naman ang nilalang na umaatake sa akin, kaya ako binitawan. Nakita ko pa na bago ito lumubog, ay may lumitaw munang mahahabang buhok bago ang isang malaking dulo ng buntot ang huli ko nang nakita. Dito ay napatotohanan ko mismo na totoo nga ang sirena at dahil sa takot, ay dali-dali ko nang iniahon ang lambat saka mabilis na nagsagwan pabalik sa pangpang. Hindi ko yun ikinuwento kay Yvette. Marami ulit kasi ang nahuli kong isda ng gabing iyon. At kapag nalaman niyang inatake ako ng sirena at kamuntikang mabiktima, ay hindi na talaga niya ako papayagan. O baka sumama pa silang mamalaot ng anak namin. Laking pasasalamat ko naman sa Panginoon kasi nakaligtas ako ng gabing iyon at dahil na din sa pagmamahal ng asawa ko ay nakaligtas ako sa tiyak na kapahamakan dahil sa kanyang regalong kwintas. Mas lumakas ang loob ko na pumalaot sa gabi dahil alam kong may dala-dala na akong pangontra laban sa sirenang pumapaslang. Pero hindi naman na din nagparamdam pa ang halimaw na iyon magmula nang makaengkwentro ko ito. At dahil doon ay unti-unting nabuhayan ng lakas ng loob ang mga kasama kong mangingisda. Kaya naman marami na ulit kaming lumalaot pagsapit ng gabi. Salamat sa Panginoon dahil wala nang napabalita ang sumunod na naging biktima ng sirena sa aming lugar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.